Para naman sa hanay ng balitang pangkalakalan, makakausap natin sa linya ng telepono ang aming financial analyst na si Sir Astro Del Castillo para sa karagdagang ulat tungkol sa paglakas ng piso. Magandang hapon po sa inyo, Sir Astro. Magandang hapon sa iyo, Sandro. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Opo, matanong ko lang po, ano po ba yung mga factors na malaki ang naiambag sa paglakas po ng halaga ng piso? Well, Sandro, talagang gumaganda naman talaga yung prospects ng ating India. Because of that, makita mo naman, malakas ang merkado, malakas ang financial markets. Maganda yung mga ratings sa atin, no? And most important, siguro, would be towards the end of the year na tayo. Usually talaga mas lumalakas ang pasok ng piso, ng dolyares. Opo. So ito yung mga OFW remittances nakakatulong sa paglakas ng piso. Ano po ba, kasi di ba alam po natin na negative yung effect nito para sa mga exporters natin. Ano po ba yung direct effect ng paglakas ng piso sa mga exporters? Well, tama yun, no? Basically, dahil kumikita sila ng dolyares, lumiliit ang kanilang kita, no? Kaya talagang malaki ang tama sa exporters. Kaya medyo matagal natin sinasabi, hindi lang sa exporters, pati sa mga OFWs, na maganda sa paglakas ng piso, no? Talagang mukhang inevitable to, given yung improving fundamentals natin, at yung tuloy na paghina ng ekonomiya ng Amerika at ng Europa, no? Ito nakaka-contribute dito, no? Kaya siguro ang gobyerno makakatulong na din sa ating mga exporters, no, na napaka-importanting sektor ng ating ekonomiya. Opo, ano po ba yung mga ways or mga paraan po para hindi po higit na bumaba yung growth rate ng export sector ng bansa? Well, sabi kasi yun, talagang kailangan matulungan ng ating gobyerno ang export industry. Siguro pagtulong sa financing, no? Bigyan ng iba pang so-called inputs na makakabawas sa kanilang production costs, no? Second would be siguro mas bigyan natin ng mga ibang pang merkado, no, na makakadagdag sa kanilang posibleng pupuntahan ng mga produkto at makadagdag kita naman sa kanila. Opo, siyempre lumalakas yung piso, affected nga po dito yung exchange rate, no? Paano naman po yung mga OFW remittances, paano naman po ito naapektuhan? Well, dahil nga lumalakas ang piso, pag nagpalit sila ng $1, mas maunti na piso natatanggap nila, no? Dahil sa paglakas ng piso. Opo. So kung dati natatanggap nila ay 42 pesos, ngayon siguro nabawasan ng piso, no? 41 pesos na lang. Actually, ito nga sinasabi natin na dapat hindi naman kumunta nagpadala ng marami agad ang kanilang mahal sa buhay, ay gastusin na lang, you know. Dapat invest rin nila, pagtipiran nila, at paggastusan ng tama, no? Lalo na siguro sa edukasyon, no? Para mas mapaganda yung kanilang buhay moving forward. Opo, huling katanungan na lang po, hanggang kailan po ba natin aasahan mananatiling malakas ang piso? Well, Sandro, mukhang for next year, na-expect natin na baka ma-breach na yung 40 level, no? Mag-touch na around 38, 39 pesos, no? Especially, we're expecting an upgrade, no? Sa mga rating agencies. And with the upgrade, we're expecting more total investment inflows. With more investment inflows, meaning there are more dollars that will be coming into the country, no? Hindi lang yung OFW remittances. So, I think all sectors that will be affected by the stronger peso should now prepare for that. Opo, maraming salamat po, Ginoong Astro Del Castillo. Maraming salamat, Sandro. Mabuhay kayo.